Bahagi ng ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon na siyang batayan ng ating pong pag-aaral sa umaga pong ito ay matatagpuan sa Exodo Kapitulo 24 mula po sa talatang 1 hanggang sa 18. At ganito po ang ating magbabasa mula sa salita ng Panginoon. Pagkatapos sinabi naman ni Yahweh kay Moses, "Umakyat ka rito sa bundok, isama mo sina Aaron, Nahab, Abiho, at ang 70 sa mga pinuno ng Israel. Sumamba kayo sa lugar na malayo sa akin. Ikaw lamang ang makakalapit sa akin. Sabihin mo naman sa mga taong bayan na huwag aakyat sa bundok." Lahat ng iniutos ni Yahweh ay sinabi ni Moses sa mga Israelita. Ang mga ito na may sabay-sabay na sumagot. Lahat ng inuutos ni Yahweh ay susundin namin. Isinulat ni Moses ang lahat ng mga utos ni Yahweh. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos inutusan niya ang ibang kabataang lalaki na nagdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay sa mga hayop sa pamamagitan na gagamitin bilang handog sa pakikipagkasundo kay Yahweh. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay nilagay niya sa malaking mangkok at ang kalahati binuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita. Sundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Pagkatapos, kinuha ni Moses ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautosan ito. Umakyat nga sa bundok sina Moises, Aaron, Nahab, Abiho at ang 70 pinuno ng Israel. Doon nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang kanyang tungtungan ay parang bungaw na sapero at nakakasilaw na parang langit. Ngunit walang masamang nangyari sa kanila kahit nakita nila ang Diyos at sila ay kumain doon at uminom. At sinabi ni Yahweh kay Moses, "Umakyat ka rito, maghintay ka at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong pinasusulatan ng mga kautusan at ang mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tungtuning ituturo mo sa mga tao." Umakyat nga si Moses kasama ang lingkod niyang si Joshua. Bago siya lumakad, sinabi niya sa mga pinuno ng Israel, "Hintayin ninyo kami rito. Kasama ninyong maiiwan sina Aaron at Hur. Sila ang inyong lapitan sakaling magkaroon ng anumang usapin sa inyo." Umakyat si Moses sa bundok at ito'y natakpan ng ulan. Ang bundok ng Sinai ay nalukuban ng kaluwalhatian ni Yahweh.
6 na araw itong nabalot ng ulap. Ng ikapitong araw, si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Nakita rin ng mga Israelita ang kaluwalhatian ni Yahweh na parang nagningas na apoy sa tuktok ng bundok. At unti-unti siyang takpan ng ulap habang umaakyat. Nananatili siya sa bundok sa loob ng 40 araw at gabi. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa ating puso. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, dumudulog po kami sa trono ng iyong biyaya. Nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat sa mga aralin na amin pong napagbubulay-bulayan, ayo pong ipinahayag ang iyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng iyong pagpapadama sa amin ng iyong banal na presensya. Lalo't higit, Panginoon, sa mga alituntunin mo na siyang ipinagkaloob mo sa amin pong aralin. Nang tanging kailangan po namin sa aming buhay ang tumupad at sumunod sa iyong mga kautusan. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, dalangin po namin na buksan ang aming pong puso, ang aming pong pangunawa. Puspusin po kami ng iyong banal na espiritu at ng karunungan mula sa iyong salita, upang sa ganon ang aming pong mapapag-aralan sa araw na ito ay tunay na maging bahagi ng aming buhay bilang paglago sa aming pananampalataya sa inyo. Ama, amin pong hinihingi ang iyong patnubay sa pamagitan ng iyong banal na espiritu. Gabayan po kami sa aming pong pagbubulay-bulay sa araw po ito, sapagkat ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ikalawang bahagi po ng ating pong pag-aaral sa ating pong fellowship with God, o ang ating pong pakikitalamitam sa Panginoon. At ito po ay may kaugnayan doon sa kung paano makamit ng tao ang kapatawaran. At sa pamamagitan po ng 10 kautusan na ating pong napag-aralan ng nakaraang linggo ay ipinahayag doon na ang mga alituntunin ng Diyos na dapat sundin ng mga Israelita o ang kanyang bayan. Dito po sa Exodus Kapitulo 24 ay natunghayan natin kahapon mula sa talatang 1 hanggang sa 18 na dito po natin nakita yung mapagtanto natin ang Diyos o ang pakikipagtakpo, fellowship. Kasi po ang Tagalog po sa fellowship, kung ilagay natin sa literal, ay pakikipagkapwa. Okay, medyo po ito sa Panginoon. Pag siya pakikipagkapwa natin sa Panginoon ay mali pong salin ng salitang gagamitin natin. Kung kaya ang ginagamit ko po ay pakikipagtalamitam, which is an intimate relationship, an intimate fellowship with God. At ito po yung God initiated to invite Moses. Sabi niya, ang Diyos ang umimbita kay Moses na paakitin siya sa bundok upang makasama ng Panginoon si Moses at may pahayag ng Diyos kay Moses ang kanyang katangian, ang kanyang kapangyarihan. Kaya patatandaan po natin, sabi niya sa Exodus 24, sabi niya, the Lord instructed Moses, which is, come up here unto me. And he must be willing to be alone. Hindi po dapat tayo matakot o mapilitan na maging mag-isa, lalo na sa pagharap natin sa Panginoon. Tatandaan natin kahapon, sabi niya, come up here to me. Ito yung sabi ng Panginoon, halika dito, lapit ka. Parang makikita mo yung yung nais ng Panginoon na higit tayo maging malapit sa Kanya. Na yan po naman talaga ang isa sa layunin ng Panginoon kung bakit pinagkaloob niya sa atin yung kaligtasan, lalo sa ating pong
panahon. Now, sabi niya, and Moses is allowed to come near. Kasi hindi ka pwedeng lumapit sa Panginoon dahil ang Panginoon ay banal, tayong tao makasalanan. Subalit sa pagkakataong ito, makita natin na si Moses ay inimbitahan ng Panginoon na lumapit sa kanya. Sabi ng Panginoon, ano po, lapit ka sa akin. Now, at doon, isang pribadong lugar na kung saan ay itinakda ng Panginoon upang katagpuin natin, kapag kakatagpuan ni Moses ang Diyos doon po sa bundok ng Sinai. Ano po, isa po sa maganda na makukuha nating araw dito ay may sa ating pong henerasyon ngayon, mayroon po tayong tinatawag na prayer mountain, na kung saan ay dumadako po tayo doon upang isang mapayapang lugar, matahimik na lugar na kung saan pwede po tayong magngingilay-ngilay ng salita ng Panginoon, makipag-ugnayan sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Ito po isang pribadong lugar na kung saan makikita mo kaagad na yung intimacy natin sa Panginoon. Okay, sabi niya, come up unto me on the mountain. Ito sa bundok. At matatanda Moses said to the elders, okay, sabi niya sa mga matatanda o katandaan ng bayan, sabi niya, okay, manatili kayo dito. At yung mga buong bayan ay natili sila doon sa bundok sa may hangganan na kung saan ito po ay binigyan ng Panginoon ng instruction sa Moses. And sabi niya, at mapatatanda natin na doon makapanalangin tayo ng malawakan na kung saan sa pamamagitan ng ating pakikipag-usap o sa pamamagitan ng pakikipag-usap ni Moses sa Diyos ay doon niya nakita na kung gaano kasaya ang Diyos na ipahayag ang kanyang sarili kay Moses. At sa pamamagitan noon ay nakakapanalangin ka ng mas malawak na maaabot na ng dahil sa doon mo dama ang presensya ng Panginoon. Now, sabi niya, at doon ay nadama niya yung kaluwalhatian ng Panginoon. Doon nakita niya kung ang kaluwalhatian ng Panginoon sa bundok na itinakda ng Diyos na kung saan ay kinatagpo ni Moses ang Panginoon. Now, dito sabi niya, makikita mo doon, hindi lamang yung katangian ng Diyos, kundi ma-experiensyahan mo rin yung presensya ng Panginoon. There is an atmospherical presence of God, and that is the cloud covered the mount. Makita mo talaga, makita mo yung parang pinapaano niya dito, ginamit niya yung scientific word na atmospheric, yung kalawakan, parang ulap, napakakapal na ulap na bumalot, lumukob sa bundok ng Sinai. At sabi niya, itong lugar na ito ay masusumpungan mo hindi lamang masusumpungan mo, kundi mai-experiensyahan mo ang presensya ng Diyos. Hindi man siguro sa physical, pero ramdam mo yun, pero sa pangloob talagang doon mo madama ang presensya ng Panginoon. Katulad po baga sa bawat mananampalataya sa ating pong kapanahonan ngayon. Sa panahon na tayo po ay nagsisi sa at pumalikod sa ating mga kasalanan at tinanggap natin si Lord Jesus bilang sarili natin Panginoon tagapagligtas at tayo po ay sinserong gumaganap doon sa kautusan ng Panginoon. Being a born-again believer, sabi niya, pinanganak na muli doon sa pamilya ng Diyos, nararamdaman din natin yung experience yung gumawa ang Panginoon sa buhay natin, sa pangloob. Kaya hindi po lamang napakasaya kung hindi talagang nandun po yung marubdob na damdamin na hindi po lamang atin pwedeng angkin ito, kundi ang ipamahagi maging sa atin, una po sa ating pong mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Sabi niya dito, and we have to learn that initial obedience until constant obedience. Dito po doon sa first step na tayo po ay makasunod sa Panginoon, na siya namang ipapamuhay natin yung pagsunod sa Panginoon. So, matatandaan natin na sabi ng Panginoon, ito po yung paulit-ulit na sinasabi ni Moses sa mga tao ang katuruan ng Diyos, na kung saan ang alituntunin ng Panginoon na pinagkaloob sa Kanya na siyang pinakagabay nila sa buhay. At bilang sunod o taga-tupad at bilang lingkod ng Panginoon,
ay kanya pong tungkulin na ipamahagi at ituro sa bayan ng Israel ang alituntunin ng Diyos. Now, dito makita natin, sabi niya that we have to seek conscious choice to seek and obey God. It means, ang tanging pagpili natin ay yaong pong pagsunod sa Panginoon lamang. No? At sabi ng mga tao, sige, gagampanan o gagawin namin na kami tutupad sa sinasabi ng Panginoon. So, kung ano yung sinabi ng Panginoon, ay yun ang aming susundin. At sa pamagitan nito, ay dito po tayo magpapatuloy. Ano po, yung ating pong pagtagpo sa Panginoon, pakikitalamitam sa Panginoon. Yung ating pong fellowship with God is based on the blood, which ginamit ng Panginoon dito, sabi niya, kay Moses, gumawa ka ng dambana o ng altar. Okay, pag sinabi mong dambana, ayan. So, matatandaan po natin sa ating pong buhay, maging sa ating pong bahay, ay mayroon po tayong, lalo na doon sa mga nagkakaroon ng kanilang sa ibang pananampalataya na sa kanilang bahay mayroon silang altar. No? Nakalagay ito sa isang lugar na kung saan noong panahon kasi noong kasing panahon ay may orasyon Alas 6 ng hapon anong pangalan nito? May orasyon. Sila po'y lumulukod doon sa harapan ng altar. Ito po ay base galing sa katuruan ng matandang tipan. Sa atin po, sa mga mananampalataya sa modernong panahon ay mayroon tayong tinatawag na family altar o yung family devotion. Pag sinabi nating family altar sa hapon, sa gabi, nag-iipon ang buong pamilya para purihin at pasalamatan ng Diyos. Kaya nga lang po ngayong panahon ay nawala na po yon. Napalitan na po ng probinsyano. Ayan. Ang lahat ng tao ay nakatutok sa ating pong mga television set. Kung saan ay nawala na po yung ating pong family altar. Tatandaan ko po nung kami bata-bata pa sa family altar po na itinuturo ng aming pong butihing pastor, si Pastor Alfredo Sadaba, na siya namang ginaganap ng bawat mananampalataya. Sama-sama. Yung mayroon pang mga pagkanta, mga parang katulad po nito, devotion. Maganda po, participative lahat. May memorable verses. Kaya po, ang ganda ng nung spiritual foundation ng mga unang kabataan pa namin. Ngayon po hindi, gadget na kahit nga sa pagkain, bago kumain, pagkahain ng pagkain sa lapag, kainan picture muna para may ilagay sa Facebook. No? Pero dito sa Moses, unang ginawa niya sa pangunahin sa paglilingkod o pagsunod at pagtalima doon sa utos ng Panginoon ay gumawa siya ng altar. Nagtayo siya ng altar. Pangalawa, sabi niya, he sacrificed yung bulls na siya po ay naghandog ng batang turo. Yan. Makukuha po natin ito sa bandang huli ng ating pong pag-aaral na bakit sacrifice o bakit tayo ay maghandog ng pinakasakripisyong batang turo. At sabi ng Panginoon kay Moses, and then Moses took the blood. At ang instructions sa kanya, okay, kunin mo yung dugo, alagay mo sa mangkok. At ito po ay instructions ng Panginoon kay Moses. Now, ano yung unang tignan natin doon? It is a burnt offering. Ito po ay handog na susunugin, na ihandog sa Panginoon. Bakit? Kapag ginamit mo yung termino na kailangan doon kalakip sa pagsamba at pagtalima doon sa nais ng Panginoon ay yung dugo. So, ibig sabihin, yung pong batang turo ay iyo pong papatayin at kukunin mo yung dugo. So, mayroon pong buhay na magbubuwis para sa paghahandog. Now, dito, sabi niya sa panglilipag-siyam, deal with your sin by the burnt offering. Ibig sabihin, kay Moses, sabi ng Panginoon, ang instruction sa kanya ay kaharapin mo ang mga kasalanan na nagawa mo at ng buong bayan o lahat ng mga tao sa pamamagitan ng susunuging handog. At dito, matatandaan po natin, sabi ko nga, gagamit ito sila sa matandang tipan ng batang turo. No? Now, Moses offered burnt offering. At sabi niya sa verse 20, sa chapter 24, verse 5, sabi niya, at si Moses nga po ay naghandog ng handog na susunugin. At sabi niya, let
him bring for his sin. Tandaan po natin, ang sabi ng Panginoon, magdala ka. Ang pagsamba po sa Panginoon ay hindi po lamang yung sarili mo, kung hindi mayroon ka din po itong handog. Yan. Una po, yung handog ng ating pong buhay. Yan, ang tinitignan ng Panginoon. Pangalawa, yung pong handog sa pakikipagkasundo sa Panginoon. Sa Matandang Tipan po kasi, pag sinabi mong burnt offering, yan po ay peace offering, pakikipagkasundo. Ano po, na para sa doon sa nagawa niyang kasalanan. O sabi niya, which he had sinned, kung saan siya nagkasala. Ibig sabihin, ang batang turo nakakatayin at papatayin yung dugo po doon ay papakita sa kanila na nais i-point out ng Panginoon na hindi yan makapagliligtas at makapaglilinis ng kanilang kasalanan, kundi ito po'y kaparaanan lamang sa Old Testament na sumisimbolo sa darating na kapatawaran ng lahat ng tao sa pamagitan ni Lord Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. They are looking forward for the coming Savior. Now, dito, sabi niya, a young bullock unto the Lord. Ibig sabihin, nakatalaga. No? Ngayon, pag yung paghahandog sa Panginoon ay nakatalaga sa Panginoon, ito po ay sagrado, ito po ay banal. So, tandaan po natin, sabi niya, young bullock. Mayroon po akong nilagay dito sa footnote ko na babasahin ko mamaya sa Tagalog. And then, paano natin makamit ang forgiveness? Na, ito siya. Then, sabi niya, at sinalita ng Panginoon kay Moses na sinabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na iyong sabihin kung ang sino man ay magkakasala ng hindi sinasadya sa alinman sa mga bagay na inuutos ng Panginoon na huwag gawin, ay gagawin ng sino man sa kanila kung ang pinahirang saserdote ang nagkasala ay gayon, sabi niya, ay magdadala ng sala sa bayan ay maghahandog nga siya sa Panginoon dahil sa kanyang kasalanan na pinagkakasala ang isang guyang turo na walang kapintasan na pinakahandog. Ito po yung sabi ng Panginoon. Yung walang kapintasan, talagang it is dedicated just purely for the burnt offering. Nakatalaga sa Panginoon. Kaya nga po, panawagan ko po sa inyo, kung kayo po ay maghahandog para sa Panginoon, yung walang kapintasan, yung pong talagang buo, yung pong talagang ibinukod tangi para sa ating pong paghahandog sa Panginoon. Now, dito, paano natin makamit ang kapatawaran kung sa pamagitan ng paghahandog ng batang turo na walang kapintasan na ito'y nabubukod tangi para sa ating pong Panginoon. Now, number one, sa nangyari sa buhay ng Israel, ito po ay palatandaan na kung saan nais ng Panginoon, ang kapamaraanan ay ipahayag sa kanila na sa pamamagitan ng isang buhay na magbuwis para doon at yung kanyang dugo na siyang simbolong panghuhugas ng kanilang mga kasalanan, ay siya namang sumisimbolo o nagsasalarawan sa parating na tagapagligtas, which is the Lord Jesus. Sa kapanahonan natin ngayon, nakita natin o tinitignan natin na sa turo ng banal na kasulatan na tanging ang kapatawaran na nakamit natin ay galing doon po sa kamatayan ng Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Now, kung pagkukumparahin natin ang Old Testament sa New Testament ay ganito po. Ang Old Testament ay nakatingin sila sa parating na tagapagligtas, which is the Lord Jesus Christ, yung crucifixion niya doon sa krus ng Kalbaryo. At nananampalataya sila sa pamamagitan po ng kanilang mga paghahandog na itinuro sa kanila ng kanilang ginagawa. Ang siyang paghahandog ay siyang kumakatawan sa gagawin ng ating pong Panginoon Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay at pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. At tulad po ng aking isang katanungan, sabi pa, paano ba na makamit ang kaligtasan? Sa Israelita, ang kapamaraanan ng Diyos sa kanila ay sa pamamagitan ng paghahandog. Now, dito naman sa kapanahon na natin ay naipahayag ng banal na kasulatan
na kung paano natin o mga hakbangin para tayo po ay magkaroon ng kapatawaran. Una, we have to recognize that we are sinners. Dapat kilalanin natin ang ating sarili na tayong lahat ay makasalanan. Sapagkat sabi niya nga po, walang matuwid kahit isa. No? Sabi niya dito ay, kapag sinabi natin na wala tayong kasalanan, then nagsisinungaling tayo sa ating sarili. Wala tayo sa katotohanan. Sabi niya, and the truth is not in us, on 1 John 1:8. Kung sinabi mo na wala kang kasalanan, delikado yan. Lahat po tayo ay nagkasala at hindi po umabot sa pamantayan ng Diyos. Now, pangalawa, sabi niya dito, tingnan natin ang ating mga kasalanan tulad ng pagtingin ng Panginoon doon sa kasalanan natin. Ano bang nagawa nating mga kasalanan? Ikaw lang nakakaalam nun, kabiyangan. Ikaw lang nakakaalam, kapatid sa Panginoon. Mga minamahal, kayo lang po ang nakakaalam ng iyong buhay. Na kung saan, ano po baga ang nagawa nating mga kasalanan laban sa Diyos o naging pasaway tayo sa Diyos na kung saan na ganoon ang paningin ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Kung kaya nga sabi niya po dito, if we confess our sin, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay sabi niya sa 1 John 1:9 at lalo po doon sa Psalms 51:10 ang pinaka-gospel. Kung ipahayag natin ilahad natin ang ating mga kasalanan. And sabi niya, bakit napunta doon? And then repent. Pag naipahayag na natin, Panginoon, sabi natin, ako'y makasalanan, kinikilala ko ang kasalanan na aking nagawa laban sa iyo. At ito, we have to repent. Magsisi, determine not to go. Sabi niya, determine not to go there again. Ibig sabihin, hindi na natin gagawin na yun. Mayroon pa tayong talagang tunay na pagsisisi, yaong pong pagtalikod sa kasalanan. At sasabihin natin sa Diyos na tayo nagkasala, tayo po'y nagkamali. At sabi niya po dito, ask for cleansing. Hingin natin ang paglilinis ng Panginoon. At sabi niya sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us, patatawarin tayo ng Panginoon. Tapat siyang Diyos na magpatawad sa atin. At sabi niya, and to clean us from all our unrighteousness. Sa pamagitan po ng Panginoon Kristo, tayo po ay kanyang lilinisin at lahat ng ating mga karamihan. Sa makatuwid, kung ikukumpara natin ang Old Testament sa New Testament ay ganito po. Sa Old Testament, kinakailangan magkatay sila ng batang guya o toro na walang kapintasan para magdanak ng dugo o magtigis ng dugo. Ang bigat ng termino na magdanak, hindi po tama yan. Mabuhos o magtigis ng dugo na siyang magbabalot sa ating mga kasalanan o sa kanilang mga kasalanan bilang pagkilala na sila'y pinatawad ng Panginoon. At sabi niya nga po doon, ang kalahati ay ibubuhos sa altar at yung kalahati ay iwiwisik sa mga tao. So, sa ganun po ay simbolo ito ng kapapagpapatawad ng Panginoon at paglilinis niya. Sa atin pong kapanahunan, pagkatapos po na ihandog ng Panginoon ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, ay tayo po una kanyang pinatawad sa ating mga kasalanan. At tayo po ay kanyang nilinis sa pamamagitan ng dugo na nabuhos o tumigis doon sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating kasalanan. At higit sa lahat, ikalilinis ng lahat ng mga katuwiran natin sa Panginoon. Kaya kung titingnan natin sa aral ng banal na kasulatan, sabi niya, hindi po lamang tayo inaring ganap ng Panginoon. He just not only justified us by faith sa pananampalataya, kundi He also sanctified us. Binanal po tayo, nilinis po tayo. Ang ibig kong sabihin, ang katuwiran po ng Panginoon ay ibinihi sa atin. Kung kaya't kahit na namumuhay tayo sa mortal na katawan ito, bagaman nagkakamali at ang tingin nila sa ating makasalanan, sapagkat nagsisi na tayo, tinalikuran na natin ang ating mga kasalanan, tinanggap natin si Lord Jesus bilang sarili nating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Siya po ang naglinis ng ating lahat ng karumihan sa tingin po ng Diyos bilang pag-aaring ganap. Tayo po ay sakdal, tayo po ay matuwid sa paningin ng Diyos. At salamat po sapagkat itinuro ito ng banal na kasulatan sa atin. Ang kailangan mo lang, marahil kaibigan o kapatid, ay yaong pong pasakop
sa kalooban ng Diyos, pasakop sa alituntunin ng Diyos, pasakop sa kautusan ng Diyos. At higit sa lahat, tulad po ng ating nababanggit, hindi po lamang tayo dapat na maging tagapakinig ng salita ng Panginoon, kundi tayo rin po na may tagagawa. At sa pamagitan po nito, ang magiging tugon natin sa Panginoon ay pong ipahayag natin ang ating sarili, tumalikod at pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan, at sabihin natin sa Panginoon na tayo po ay nagkasala. At dahil sa kasalanan ito, ang magiging kabayaran ay kamatayan. Subalit ang pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay ang buhay na walang hanggan kung tanggapin natin si Lord Jesus sa ating puso. At sa pamagitan po ng ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, ay tayo po ay kanyang lilinisin sa lahat ng ating karumihan. Muli po, ito ang ating morning meditation at ako po si Pastor Jan. At nawang biyaya ng Panginoon ay managana sa pamagitan ng kanyang salita na ating pong napagbulay-bulay sa araw na ito. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, and I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Oh Lord, you're beautiful, and your face is all I see. For when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, please light the fire that once burned bright and clear. Replace the lamp of my first love that burned with holy fire. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you.
Teach my heart, oh God, may I be like you. Sa iyo po, dakilang Diyos, lubos po kaming nagpapasalamat sa aralin na amin pong natutunan sa araw na ito. Salamat po sapagkat ipinakita mo at ipinaliwanag mong mainam sa iyong bayang Israel kung papaano nila makamit ang kapatawaran na nagmumula sa iyo ay sa pamamagitan ng pagtalima ng inyong mga kautusan sa kanila, upang ang kanilang pagsalansang laban sa iyong kalooban at kasulatan at sa iyong mga alituntunin ay tunay na magkaroon po sila ng kapatawaran sa pamamagitan ng paghahandog ng kanilang handog na susunodin. Tanda, Panginoon, na sa pamamagitan ng dugo na nabuhos doon sa dambana, ang siyang nagsisimbolo at nagpapahayag sa dakilang pagtubos sa sansinukom sa pamamagitan ng iyong anak na ang Panginoon Jesucristo, na siyang Panginoon at aming tagapagligtas. Sapagkat sa pamamagitan po ng kanyang paghahandog ng kanyang buhay para sa magiging kabayaran ng kasalanan, ay nagkaroon po kami ng iyong kapatawaran. Hindi po lamang na pinatawad mo kami, kung hindi kami po ay yung ibinukod tangi, mabuhay na may kabanalan ayon sa iyong kalooban at ayon sa pagtalim at pagsunod sa iyong mga kautusan. Kung kaya po, dakilang Diyos, aming pong dalangin, panaganain po ito sa aming puso, pagpalain po ng iyong kapangyarihan, at patuloy po na panaganain ng iyong biyaya upang kami maging mapanagumpay sa aming buhay bilang isang mananampalataya. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. At ngayon, sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang biyaya ng Jesucristo, ang pagkikipisan, pag-aaliw, paggabay ng Banal na Espiritu siyang sa atin mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumayin niyo muli ang isa pang edisyon ng ating pong morning meditation at magkita-kita po tayo bukas sa ikatlong bahagi ng ating pong pag-aaral sa pakikipag-fellowship sa ating pong Diyos na umibig sa atin. Magandang araw po sa inyo.